Sinabi ng lola ni Lucas na gayong nakapag-asawa na siya sa edad na 30 ay bibigay na sa kanya ang lubos na pamamahala ng shoe factory sa Marikina dahil yun naman nakasaad sa last will and testament ng kanyang lolo. Ngunit noon pa man hindi na talaga interesado ang lalaki sa pabrika. Gusto niyang magkaroon ng sariling negosyo at ayaw niyang umaasa lang sa mga bagay na meron sa kanyang pamilya. Isa pa, iniisip niya na hindi naman totoo ang kinanap na kasalan, kaya magiging walang saysay pa rin pagkatapos ng 6 kontrata ni Nanay Princess. Kaya kung siya lang masusunod, ayaw niyang tanggapin ang pamamahala sa shoe factory. Nginit kinumbinsi din siya ni Logan na tanggapin na lamang pansamantala para sa kaligayahan ni Doña Lucita. You need to accept it for the meantime, bro. Dahil sino pa nga ba naman ang maaaring mamahala sa negosyo ninyo kundi ikaw lang? Wika ng kaibigang abogado ni Lucas nang pumunta siya sa law office nito. Naisipan niya tong puntahan sa opisina dahil bigla siyang naboard sa bahay. Di niya maintindihan bakit matamlay ang kanyang pakiramdam. Isang araw matapos umalis si Princess pauwing probinsya. Ngayon pa lang parang namimiss na niya ito. Ano pa nga bang magagawa ko, bro? Yun din naman ang gusto ng lola kaya pumapayag na ako. Seryosong tugon ni Lucas. Good. Pero matanong ko lang, bro, ha? Napansin ko lang kasi parang may nararamdaman ka ng kakaiba kay Princess. Usal ni Logan at maya-maya ay tumawa ito. Bro, what do you mean? Nagtatakang tanong ni Lucas. Kilala kita, bro. Kaya alam ko may pagtingin ka na doon sa contract wife mo. Dagdag na sabi ng abogado. Hindi ko na alam, bro. Ayoko nang masaktan. Alam mo naman ko nung pinagdaanan ko kay Colleen, di ba? Tumango lang ang abogado habang matamantong nakatingin sa kanya. Pero wala namang masama kung susubukan mo, bro, di ba? Malay mo, Princess is the one who's meant for you. Just open your heart for her. Payo ni Logan sa kanyang kaibigan. I'm not sure, bro. Hindi ko rin naman alam kung anong mararamdaman ni Princess. All that I know is until now, mahal pa rin niya yung ex-boyfriend niya. Seryosong wika ni Lucas. Basta bro, ito lang maipapaya ko. Give yourself a chance because you really deserve to be happy and, you know, love is sweeter the second time around. Nakangiting sambit ng abogado. Tumahimik na lang si Lucas at di na nagbigay komento pa sa sinabi ni Logan. Pero sa isip niya may punto naman ito. Ngunit sa ngayon ayaw muna niyang isipin ang mga bagay na yon dahil hindi naman siya sigurado sa kanyang nararamdaman para kay Princess. Bro, maiba ako ha. Gusto kong magsimula ulit ng negosyo. Alam mo naman, ayokong umasa lang sa pera ng mga magulang ko, di ba? So I'm planning to put up a business again. Desididong wika ni Lucas. So you mean, magtayo ka ulit ng restaurant? Tanong ng abogado. Yup, but not just a restaurant, bro. I think a food cuisine and wine lounge. Tagon ni Lucas. Oh, I see. It's some kind of a resto bar? Paniniguro ni Logan. Well, kaya mo naman yan, bro. You have the brain, the money, and the guts. But the question is, are you ready now to take the new challenge? Baka matulad din nung una na pinabayaan mo lang, kaya tuluyang lumubog. It's different this time, bro. And I will make sure na hindi na mangyayari ulit yon. Mariing wika ni Lucas. Tumango lang ang abogado at pagkatapos tumabito sa kanya sa upuan. Why so serious, Lucas Mondragon? At bakit parang ang tamlay mo? Gusto mo hulaan ko? Pag nahulaan ko, sasabihin mo rin ba? Paghahamong wika ng abogado. Buntong hininga lang sa nagot ni Lucas habang isinandal nito ang ulo sa malaking sofa sa opisina. Logan, I guess it's Princess. At bakit di mo siya kasama ngayon? Paangulit ng kaibigan ni Lucas sabay ng pagsilay na makahulugang ngiti. Umuwi sa kanilang probinsya kaninang umaga, bro. Sa Martes pang balik nun dito. So, si Princess nga ang dahilan. Don't tell me you miss her. Aba ano? Napana na ulit ni Cupido ang puso mo? Panunoksong wika ng abogado. Umiling-iling lamang si Lucas. Di rin naman kasi niya alam kung may pagtingin na ba talaga siya kay Princess. Basta bigla na lang niya tong namimiss. Gusto nga sana niyang sumama dito ngunit tumanggi ang dalaga dahil hindi raw nito alam kung anong sasabihin sa kanyang mga magulang kapag nagtanong kung sinong kasama niya. Bro, ano? Magbabar na lang tayo mamaya. Suhestyon ni Logan. Sabay tapik nito sa balikat ng kanyang kaibigan. Okay bro, pero may lalakarin muna ako. Pupuntahan ko pa si Neil Mercado. Do you remember him, bro? Yung kaklase natin noong sa high school? Real estate manager na pala yun at sa kanya ako makikipagkita ngayon. Wika ni Lucas. Okay, good luck, bro.
Sambit ni Logan, saka tumayo at bumalik sa kanyang office desk. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpaalam na si Lucas sa kanyang kaibigan. Lula ng kanyang Mercedes, pinunta niya ang opisina ni Neil para pag-usapan ang magandang pwestong pagtatayuan niya ng kanyang resto bar. Buo na ang kanyang loob na magsimula ulit siya ng negosyo at titiyakin niyang this time magtatagumpay na talaga siya at hindi niya napapayagang mabigo pang muli. Nang makapasok na si Lucas sa AZ building, agad siyang nagtanong sa front desk kung saan ang opisina ni Neil Montecarlo. Pagkatapos itong malaman na nasa third floor pala ang office ng kanyang hinahanap, agad siyang nagtungo sa elevator. Ngunit bigla niyang nasalubong isang pamilyar na babae. Maganda ito at sopistikadang tingnan sa suot nitong above-the-knee fitted whole dress. At nang makita siya nito, ngumiti ito sa kanya. "Shaja?" Bulalas ni Lucas. "Lucas, it's good to see you here. Kamusta ka na? It's been a long time that we haven't seen each other." Sambit ng babae, sabay yakap nito sa kanya. "Kailan ka pa umuwi ng Pilipinas?" Nakangiting tanong ni Lucas. "Just yesterday. 1 week lang ang bakasyon ko dito, dear. But you know, ang daya mo, Lucas Mondragon. Ba't di mo naman sinabi nag-asawa ka na pala? Sana nakadalo ko sa kasal mo." Himutok na sabi ng babae. Si Jasha ay matalik na kaibigang babae ni na Lucas at Logan. Mga bata pa lamang sila, magkakasama na silang tatlo. Palibhasa, magkakaibigan din ang kanilang mga magulang. Close na close silang tatlo at tinuturing ang isa't isa bilang magkakapatid. Nag-iisa lang na anak ni Shasha ang kanyang mga magulang, tulad din niya at ni Logan. Kaya nagkasundo silang tatlo na maging best of friends at dapat walang romantic relationship ang mamagitan sa kanila. Hanggang sila'y mag-college, nagpatuloy pa rin ang kanilang magandang samahan, lalo na't pareho ng mga accountancy ang kursong kanilang kinuha. Wala silang tinatagong sekreto sa isa't isa, lagi magkakasama halos sa lahat ng oras. Ngunit matapos silang gumraduate ng college, minsan na lang silang nagkikita, lalo na nung nagpatuloy sa kanyang modeling career si Shasha. Sorry siya, but it's a long story. Paumanhin ni Lucas. Don't tell me nakabuntis ka. Nakangiting wika ni Shasha. Of course not. Anyway, sasabihin ko naman sa iyong lahat. Oo nga pala, saan ang punta mo ngayon? Tanong ng lalaki. Sa third floor, makikipagkita ako kay Neil Acosta, yung kaklase natin noon sa high school. Bibili ako ng lupa kasi plan ko magpatay ng sarili kong bahay. Ganun ba? Sabay na tayo, doon din ang punta ko. Tugon ni Lucas. Pagkatapos, sabay na silang naglakad papunta sa elevator. Nakita na ba kayo ni Logan? Tanong ni Lucas. Di pa nga eh, tatawagan ko na lang mamaya. Sagot ni Shasha. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na rin sila sa mismong opisina ni Neil. Di akalain ni Lucas na ang kanyang dating kaklase sa high school noon na basagulero ay maayos na ang buhay at ngayon manager na ng isang real estate company. Nalaman niyang may pamilya na to at may 2 mga anak. Sa tingin niya sa kanilang batch sa high school, sila na lang yatang 3 ni Logan at Shasha ang di pa nakapag-asawa. Oo ngang sa mata ng tao, ikinasal na siya, ngunit wala naman yung kwenta kung tutuusin. Matapos silang 3 magkasundo sa presyo at titulo ng mga lupa, agad na nagpaalam si Lucas at Shasha kay Neil at umalis na ng opisina. Uy, kain muna tayo sa labas, Lucas. Isama natin si Logan, total malapit naman na mag-alas 5. Anyaya ni Shasha. Di sige, you are the boss this time. Mamimiss ko na rin ang bonding natin eh. Nakangiting sagot ni Lucas. Pagkatapos, tinawagan ito sa cellphone ng kaibigan nitong si Logan. Nang malaman naman ng abogado na dumating si Shasha galing Italy, nagpaunlak agad to sa imbitasyon. Sa paborito nilang resto bar, pumasok si Lucas at Shasha. Madalas sila dito noong araw. Noong college days pa nila, ngunit nang makapagtapos na sila sa pag-aaral, minsan na lang sila nakakapunta dahil pareho na silang busy sa kanilang mga buhay. Matapos silang makahanap ng maupuan, umorder sila ng mga pagkain at gaya ng dati, may kasamang ladies wine at 2 bote ng beer. Habang hinihintay nila ang pagdating ni Logan, nagkwentuhan muna sina Lucas at Shasha. Uy, bakit di ba naman sinabing nag-asawa ka na? Napaka-unfair mo talagang lalaki ka. Naiinis na wika ni Shasha. Sorry siya pero I don't know kung paano ko sasabihin sa'yo. Nag-aalanganing wika ni Lucas. Ano yon? Do you still remember our promise? No secrets, okay?
Kaya't sabihin mo na Lucas at kung hindi, tuluyan na talaga ako magtatampo sa'yo. Himutok na wika ni Sasha. Wala nang nagawa pa ang binata kundi ipagtapat ang buong katotohanan sa kanyang kaibigan. Alam din man niyang makapagkakatiwalaan ito at kahit kailan hindi nito ipagsasabi mga bagay na confidential. Mataman lang na nakikinig sa kanya si Sasha habang patuloy siya sa pagkukwento tungkol sa kanilang kasunduan ni Princess. Naiintindihan ko naman, Lucas, dahil gusto mo lang naman mapasaya at mapagbigyan ng lola mo. Pero iniisip ko lang baka hindi mo na lang totohanin ang tungkol sa inyong dalawa ni Princess. Maganda naman siguro yon, di ba? Di mo naman pipiliin kung hindi. So ano, wala bang chance sa inyong dalawa? Or hanggang ngayon, mahal mo pa rin yung walang hiya mong ex-girlfriend? Sunod-sunod na tanong ni Sasha. Napabuntong hininga na lamang si Lucas. Di naman niya alam kung ano isasagot niya dito dahil kahit siya mismo naguguluhan din. Ate, payakap naman po. Paglalambing na wika ni Isis kinaumagahan nang magising sila. Lumapit naman si Bella at tumabi rin to sa kanyang ate kaya napagigitnaan si Princess ng dalawa niyang kapatid. Nakahiga pa rin silang tatlo sa katre, sinusulit ang mga oras na nakakasama nga pala nilang isa't isa. Ngayon kasi ang balik ni Princess sa Maynila, kaya nilalambing muna siya ni na Isis at ni Bella. Ate, kailan ka ulit uuwi dito? Tanong ni Isis. Baka sa susunod na buwan, pero hindi ako mangangako ha? Alam niyo naman na ayoko umabsent sa trabaho, sagot ni Princess. Saka nito kiniliti ang kanyang kapatid. Sumasabay din si Bella sa pangingiliti kay Isis kaya malakas itong napatili habang tawa ng tawa ito. Ito ang isa sa mga bagay na mamimiss ni Princess sa kanyang mga kapatid. Malambing kasi at palabiro ang mga to lalo na si Isis. Saglit siyang nakaramdam ng lungkot dahil ilang oras na lang babalik na siya ng Maynila at hindi niya alam kung kailan siya muling makakauwi. Maya-maya ay lumabas silang tatlo ng kwarto dahil oras na ng kanilang gawain sa bahay. Si Isis nagwawalis at naglilinis ng mga kasangkapan habang si Bella naman ay nagdidilig ng mga halaman at bulaklak sa kanilang bakuran. Tumulong din si Princess sa paglilinis dahil sanay naman siya sa mga ganitong gawain. Pagkatapos naligo na siya at nagbihis na isusuot sa kanyang biyahe pabalik ng Maynila. Habang kumakain sila ng agahan, nagkwentuhan sila tungkol sa karinderyang napagplanuhang ipatayo ni Princess sa lalong madaling panahon at hindi na maglalabada pa ang kanyang ina. Ayaw na rin niyang bumalik pa sa pagsasaka sa bukid ang kanyang ama dahil masyado nakakapagod ang mga gawain sa bukid. Isa pa masakitin to kaya't mas mabuting magpahinga na lamang sa bahay. Napabakbilis ng takbo ng orasan dahil mula nang tingnan ni Princess ang kanyang relo, malapit na palang mag-alas 8. Kailangan niyang bumiyahe papunta sa airport dahil baka mahuli siya sa kanyang flight. Inihatid siya ng kanyang pamilya sa airport. Di naman ganong malayo dahil 15 minutes lang naman ang biyahe papunta doon, lalo na kung nakataksi. At nang makarating na sila, mag-iingat ka doon sa Maynila anak ha, huwag mong pabayaan ang sarili mo, bilin ni Aling Melba. Princess, huwag mo masyadong pagurin ang katawan mo sa pagtatrabaho para sa amin. Okay lang kami dito. Wika ni Mang Sebastian. Babay ate, mamimiss ka namin. Maluhalohang sambit ni Isis sabay yakap nito sa kanya. Ate, ingat ka ha. Huwag mo na isipin yung ex-boyfriend mong manloloko. Wika ni Bella. Tumango lang si Princess at nagmano sa kanyang mga magulang. Pagkatapos niyakap niya ang mga ito. Mag-iingat po kayo dito, Nay, Tay, Bella. Isis, huwag mo papabigat kina tatay at nanay ha, sabi ni Princess at pagkatapos muling yumakap sa mga ito. Hello, Lucas, ba't napatawag ka? Wika ni Faye. Hindi niya akalaing maagang tatawag sa kanya sa cellphone ang binata. Good morning, Faye. Nauutal na wika ni Lucas. Pagkatapos tumikhim muna ito at saka muling nagsalita. Anong oras ang flight ni Princess ngayon at susunduin ko sa airport? Napangiti si Faye at kung di pa siya nakapagpigil, malamang titili siya ng malakas dahil kilig na kilig siya sa sinabi ng lalaki. Mamayang alas 9, Lucas, tugon ni Faye. Okay. Please wag mong sabihin kay Princess na susunduin ko siya dahil tiyak, sasabihin na naman nun na ayaw niya. Hindi ko nga siya nahatid nung umuwi siya dahil ayaw nga niya eh. Pahayag ni Lucas.
Naiintindihan naman ni Faye ang ibig sabihin ng lalaki, ngunit hindi niya akalain na concern pala to sa kaibigan niya, gayong madalas na nag-aaway ang mga ito. Hindi kaya ay nahuhulog na ang loob ni Lucas kay Princess? Iniisip pa lang niya ang bagay na yon, kinikilig na siya. Kung siya naman kasi ang tatanungin, ay botong-boto talaga siya kay Lucas. Napakagwapo din kasi nito. Mas gwapo pa yata kay Amir at saka sa tingin niya, mabait naman ang lalaki. Kaya umaasa siya na mahuhulog ang loob ng mga ito sa isa't isa. Pagkatapos silang mag-usap ni Lucas sa telepono, kinuha na ni Faye ang tuwalya at pumasok na ng banyo. Kung wala sana siyang trabaho ngayon, makikisabay sana siya kay Lucas sa airport para sunduin ang kaibigan niya. Habang nasa loob ng eroplano si Princess ay magkahalong emosyon ang kanyang nararamdaman. Nalulungkot siya dahil muli na naman siyang nalayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabilang dako naman para nakakaramdam siya ng di maipaliwanag na excitement dahil iniisip niyang muli na magkikita na naman sila ni Lucas. Saglit ay pinikit ni Princess ang kanyang mga mata, ngunit patuloy lang na sumasagi sa isipan niya ang lalaki. Pagkaraan na mahigit 1 oras, lumapag na sa domestic airport ang kanyang sinasakay eroplano. At nang makababa na siya sa eroplano, Princess! Boses ni Lucas at nakangiti itong papalapit sa kanya. Sandaling nagulat si Princess dahil hindi naman niya akalain na susunduin siya ng lalaki at kung paano nito nalaman ang oras ng pagdating niya, gayong di naman to tumatawag sa kanya nung nasa probinsya siya. Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib habang papalapit si Lucas sa kanya. Ang gwapo nitong tingnan sa suot itong dark polo na hinayaan lang nakabukas ang 2 botones sa itaas at pinaresan to ng blue jeans at sneaker shoes. Ngunit ang kinabibigla niya ay ang kabigan siya ng lalaki at yakapin at kahit dito nagsasalita nararamdaman ni Princess ang saya nito nang makita siya. Lucas, paano mo nalaman ang oras ng pagdating ko? Tanong ni Princess. Tumawag ako kay Faye. Kaswal na sagot ni Lucas. Pagkatapos kinuha nito ang bag ng babae at inlalayin siya nito papunta sa kotse. Kumain ka na ba? Tanong ni Lucas nang nasa loob na sila ng sasakyan. Tumango lang si Princess at hindi na siya nagtanong kung kumain din ba ito. Ang buong akala niya dediretso na sila sa kanyang apartment, ngunit tuminto muna sila sa isang restaurant. Hindi pa ako kumakain at nagugutom na ako? Seryosong wika ng lalaki at saka ito bumaba, patungo sa passenger side para pagbuksan ng pintuan ng dalaga. Ni na lamang pa tumutol si Princess dahil ayaw niyang mag-away na naman sila ni Lucas. Ayaw na niyang makipagtalo dito kaya hanggat maaari, iiwasan niya mga bagay na magiging dahilan ng hindi nila pagkakasundo. Kamusta na pala ang pamilya mo, Princess? Seryosong tanong ng lalaki habang sumusubo to ng pagkain. Sa awa ng Diyos, maayos naman sila, kaswal na sagot ni Princess. Pagkaraan ng ilang sandali, halos tapos na silang kumain. Tatayo sana siya na makita niya sa may di kalayo ang mesa, sina Amir at Amber na masayang nagsusubuan. Bigla siya nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, kaya nauna siyang lumabas at di niya na hinintay pa si Lucas. Pagpasok niya pa lang sa kotse, tuluyan nang bumigay ang luha sa kanyang mga mata. Nasasaktan pa rin talaga siya at di niya kaya makita na ganon kasaya si Amir sa piling ng ibang babae. Sandaling nag-e-emote si Princess sa loob ng kotse, ngunit nang makita nitong papalapit na si Lucas, agad niyang pinunasan ng panyo ang kanyang mga mata. Pabagsak na sinara ni Lucas ang pinto na makapasok na siya ng kotse at mabilis nitong pinaandar ang sasakyan. Dito nagsasalita at nakafocus lang ang mga mata nito sa daan. Saglit na tiningnan to ni Princess at pilit na inilama ekspresyon ng mukha ng lalaki. Sa tingin niya, sinumpong na naman to ng topak sa ulo. Kani-kanina lang, parang ang sese nito na sumalubong sa kanya sa airport at ngayon bigla na naman tong nakasimangon. Akala ng dalaga iyahatid na siya ni Lucas sa apartment, ngunit ibang daan naman ang binaybay nila at papunta to sa bahay ng lalaki sa Loyola. Kaya hindi na rin siya nakapagtiis at siya na ang una nagbukas ng usapan. Bakit naman pupunta tayo sa bahay mo, Lucas? Tanong niya rito. Wala, gusto ko lang. Pabagsak ang tono ng lalaki. Gusto kong umuwi ng apartment dahil gusto kong magpahinga. Mariing sagot ni Princess. Bakit ba? Pwede ka namang magpahinga sa bahay ko ah. Makikipag-away ka na naman ba sa akin ha, Lucas? Naiinis na tanong ng dalaga.
Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Ikaw tong nagtatanong kung bakit hindi kita iuwi sa apartment mo eh. Tugon ng lalaki. Huwag mo akong simulan, Lucas ha. Wala ako sa mood. Mariing wika ni Princess. Wala ka sa mood dahil nakikita mo ang ex-boyfriend mong gago. At bakit sa dinami-rami ng mga araw na po pwede mo siyang makita, bakit kailangan ngayon pa? Inis na rin na sambit ni Lucas. Hanggang ngayon kasi, mahal mo pa yung ex mo. May paiyak-iyak ka pa, kasalanan mo rin naman yan dahil nagpakatanga ka. Usal ulit ng binata. And so, ano ngayon sa'yo kung mahal ko pa nga si Amir? Nagahamon naman na tanong ni Princess. Hindi nakaimik si Lucas sa sinabi ng dalaga. Mas lalo siyang nanggagalaiti sa galit, kaya bigla niyang inapakan ng brake at kamuntik ng masubsob ang dalaga sa harapan. Hoy ano? Papatayin mo ba ako at kulang na lang ibang gamot tong sasakyan mo? Galit na bulyaw ni Princess. You're shitful, Princess. Kung mahal mo pang boyfriend mo, edi puntahan mo siya. Galit ding wika ni Lucas. At bakit ka ba nagagalit sa akin ha, Lucas? Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Di ba binabayaran mo lang ako? Gumaralgal ang boses ng dalaga. Parang nagiging emosyonal tong bigla dahil hindi niya akalain na magtatalo na naman sila ni Lucas. Namalayan niyang nabasa na ulit ng luha ang kanyang mga pisngi. Hindi niya na to kakayanin pa. Kaya mabilis niyang binuksan ang pintuan ng kotse at dali-daling bumaba. Princess, what the hell? Galit na sigaw ni Lucas.